Kaya ba talagang mag Luzon North Loop gamit ang electric motorcycle? Ito ang day 5 ng aming NXT Luzon North Loop gamit ang NXT Storm XR. Magsisimula ngayong araw ang ating biyahe dito sa Sanchez Mira, Cagayan papunta sa Vigan, Ilocos Sur. Maaga tayong gumising at naghanda ngayong araw dahil madaling araw tayo babiyahe at malayo-layo ang ating pupuntahan ngayon. Bago nga kami umalis, nagsuot na kami ng reflectorized vest dahil madilim pa nga, pero di pa man din kami umaalis ay biglang umulan. Pero di naman kalakasan kaya nagkapote na kami para tuloy-tuloy ang aming biyahe. Matapos ang mahigit 10 kilometro, nadaanan na namin ang arko ng Claveria kaya huminto muna kami para magpicture. Mula naman dito, ang next stop naman namin ay ang Patapat Bridge at may layo pa itong almost 45 kilometers. Halos mahigit 1 oras nga din itong biyahe. Chill ride lang kami ngayon sa takbuhan dahil sa bukod sa maulan at basa ang kalsada, medyo kailangan muna naming tipirin ang aming battery dahil 200 kilometers ang biyahe namin ngayong araw. Lagpas ito sa range ng NXT Storm XR na 150 to 180 kilometers, pero mamaya ko ikikwento ang diskarte namin. Medyo maraming ahonin ang dinaanan namin ngayon dahil parang dumaan ng bundok yung kalsadang binabaybay namin. Pero kayang-kaya naman ito at sisiw lang kay Storm XR. At dahil umahon tayo, meron ding maraming palusong at paliko-liko kaming dinaanan bago makarating sa Patapat Bridge. Ang diskarte ko sa lusungan o downhill ay mag-sports mode para may instant regenerative braking kung saan mararamdaman mong pinababagal niya yung ikot ng motor hub at nadadagdagan naman ng charge ang battery. Maya-maya pa ngayon narating na namin ang isa sa pinaka-inaabangan naming bahagi ng aming biyahe, ang Patapat Viaduct na kilala rin bilang Patapat Bridge na may habang humigit kumulang 1.3 kilometers. Habang binabaybay namin ang Patapat Viaduct, parang isang cinematic ride sa gilid ng bundok. Isang side ang matarik na bato at sa kabila ang walang hanggang asul ng dagat. Sa sobrang ganda nga ng view dito, talagang huminto kami dito at medyo napatagal nga dahil talagang binusog namin ang aming mga mata sa ganda ng dagat at lamig ng hangin. Sunod naming pinuntahan ang Timangtang Rock View Deck na talaga namang solid ang view dahil tabing dagat din. Ilang saglit lang mula rito ay makikita mo naman ang Bantay Abot Cave na isang natural rock formation na parang kuweba na may malaking butas na tanawang dagat. Dati raw itong bahagi ng bundok na pinaghiwalay ng lindol kaya nagkaroon ng ganitong itsura. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe habang nasa kalsada, matatanaw naman ang napakarami at naglalakihang mga windmill na yung iba ay nasa bundok at yung iba naman ay nasa tabing dagat. Medyo may kalakasan nga din ng hangin dito dahil halos kalapit pa rin ng dagat ang kalsada dito kaya steady lang kami sa aming pagmamaneho. Sunod naming nadaanan ang isa pang kilalang landmark dito na Pagudpud Shell Statue na tabi lang mismo ng highway. Isa pang kinasasabikan kong makita din ay ang Pagudpud Welcome Arc. Isa nga ito sa mga unang palatandaan na papasok ka na sa northern tip ng Luzon. Simple pero may dating at napakahalagang spot lalo na sa mga riders. Wala sa plano naming magdagat ngayon pero magdadagat kami. Hindi para maligo kundi para puntahan ang isa sa pinakakilalang tourist destination ng Ilocos Norte, ang Bangi Windmills. Hindi lang ito basta iconic kundi talagang functional siya. Ito ang unang wind farm sa Pilipinas. Layunin nito na mag-produce ng renewable energy gamit ang hangin mula sa West Philippine Sea. Habang papalapit ka nga dito ay unti-unting lumalaki ang mga turbines at pag nasa malapit ka na, maririnig mo yung whoosh sound ng ikot ng blades. Malakas ang hangin dito, literal na mararamdaman mo kung bakit perfect location siya para sa wind energy. Sa puntong ito, halos 90 kilometers na ang binabiyahe natin ngayon mula sa Sanchez Mira hanggang dito sa Bangi Windmills. At tulad ng sabi ko kanina, 200 kilometers ang biyahe natin ngayong araw at may natitira pa tayong 140 kilometers na biyahe papuntang Vigan, Ilocos Sur. Pero hindi tayo dun aabot dahil out of range na ito sa battery ni Storm XR. Buti na lang may branch ang NXT e-bike sa Lawag City kaya pwede tayong makicharge doon ng libre. Halos 60 kilometers na lang naman ang layo nito mula sa Bangi kaya diniretso na namin ito at aabot pa naman ang natitirang battery ng Storm XR na below 50%. Pagdating namin dito ay nag-charge na agad kami at kahit isaksak namin agad ang chargers ay wala namang problema dahil lithium naman ang battery nito. Kaya hindi na kailangan pa ng resting time before and after charging. Habang nagcha-charge, nag-lunch na din muna kami at nagpahinga dahil nga madaling araw kaming umalis kaya medyo inaantok na rin kami at pagod na. May ilang followers din na nagpunta dito sa
branch para makita kami at para din makita ang bagong Storm XR. Pagkatapos ng 2 oras na pahinga at charging ay nagsimula na uli kaming bumiyahe at ang next stop namin ay ang Poway Church. Kilala din ito bilang San Agustin Church, isa itong Baroque style church na dinisenyo para makayanan ang lindol at bahagi ito ng UNESCO World Heritage Sites. Ang Poway Church ay hindi lang simbahan, patunay ito ng tibay ng panahon. Ilang siglo na ang lumipas, ilang lindol na ang dinaanan, pero nakatayo pa rin siya, solid, tahimik at puno ng kwento. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe papuntang Vigan, dahil nga pabaligtad ang aming biyahe ng aming North Loop, nadaanan naman namin ang sikat na arko ng Ilocos Norte na talaga namang kahit makaluma pa ang disenyo, mapapahinto at mapapahinto ka pa rin dito para magpa-picture bilang tandaan na rin na narating mo na ang lugar ng Ilocos Norte at simbolo ng Ilocos Adventure. Dahil padilim na rin ang mga oras na ito, tumuloy na uli kami sa aming biyahe at may mahigit 1 oras pa ang layo mula sa arkong ito hanggang sa Vigan na may layong almost 40 kilometers pa. Ang Vigan City ay isa sa pinakakilalang heritage cities sa Pilipinas. Tinatawag din itong Intramuros of the North dahil na rin sa heritage houses dito at isa sa mga sikat na kalye dito ay ang Kalye Crisologo. Hindi pa rin mawawala ang mga kabayo dito para sa kalesa ride. Sikat din ang Vigan sa mga pagkain gaya ng empanada, longganisa at bagnet. Sa ngayon, dito muna kami magpapalipas ng gabi sa Vigan, Ilocos Sur at sa tinuluyang transient namin kami magcha-charge magdamag. Bukas panibagong araw naman at panibagong paglalakbay at babiyahe tayo sa surfing capital of Northern Luzon, ang La Union. Hanggang dito muna mga ka-electric, this is EV Yahemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-EV Yahe.